Si Zhou Shizheng ay nagloko. Gusto kong magdiborsyo. Magdidiborsyo ka ba o hindi? Oo. Sige. Ipapagawa ko sa abogado ang kasunduan sa diborsyo. Pumunta ka na at ayusin ang mga gamit mo. Oh. Ako si Jianzin. Hindi kami tunay na magkapatid ni Jianyu. Pero, isang katotohanang hindi nagbabago mula pagkabata. Sundin ang ate. May makakain kang karne. Mama at papa, umalis na para mag-asikaso ng adoption. Maging ate na ako sa ngayon. Sino mang mga api kay Drangsel, hindi ako magdadalawang isip na magalit sa kanila. Para makasama si ate, nag-akyat ako ng 2 baitang. Sa wakas, natupad din ang aking pangarap na makasama si ate. Pumasok sa iisang universidad. Nagtayo ng kumpanya ng disenyo ang ate. Ang mura kong bayaw ay ang unang angel investor. Ate, ikaw ay kasal na. Ano ang gagawin ko? Bilang isang ate na mahal, syempre. Nasaan ang ate? Nasaan ako? Para makasama ang ate, nagpasya ako. Imukin ng kapatid na lalaki ni Zhou Shiyang, Zhou Xiyang. Sakit na sakit ako. Ganda. Nagrereklamo ka ba? Jianzin. Kumusta ka? Saan ka nasaktan? Ate. Masakit ang braso ko, masakit ang kamay ko, masakit din ang paa ko, sakit-sakit lahat ng parte ko. Zhou Xiyang, paano ka nagmaneho? Ano na ngayon? Bunsong babae, ako. Patay na ang makina ng kotse ko. Hindi ko papansinin, ikaw ang bumangga sa akin. Kailangan mong managot sa akin, Xiyang. Dalhin mo siya sa ospital. Bilisan mo. Oh. Yun. Dahan-dahan ka naman. Hindi pwedeng dahan-dahan. Mabibitin tayo kung huli na tayo sa ospital. Ang sugat sa braso mo ay gumaling na. Ako. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pero, ano bang gusto mong mangyari sa gulo mo ngayon? Ano ang balak mo? Plano kong pakasalan ka. Hindi mo mahahalata na maliit ka, pero mataas ang mga ambisyon mo. Ngunit, maraming babae ang gustong magpakasal sa akin. Kailangan mong magmadali. Nagmamadali na ako. Sapat na ba? Dalawang taon na kaming kasal. Si Joshi ang ay kumakain ng pera ni Gay. Kailangan ko ring hatiin. Ngayon, maghihiwalay na kami. Para sa kanya, parang hindi patas. Pero kapag may 10 digit na ang ipon mo, hindi mo alam kung paano pipili kapag ganito. Sundan mo ang hakbang ng ate. Tama yan. Ano ang ginagawa mo? Naghahanda ako ng bagahe. Naghahanda akong lumipat. Sa wakas ay handa na ang baby, na umuwi kasama ko. Sige, tutulungan kita sa pag-aayos. Hindi. Ako at ang kapatid kong babae ay nag-aayos ng paglipat. Nangangalo niya ang kuya mo. Gusto ng kapatid kong babae na makipaghiwalay. Kaya't nakipaghiwalay ang kapatid kong babae. Makikipaghiwalay din ako.
Jackson. Sige, sabihin mo ulit sa akin kung may lakas ka. Umalis ka na ba? Alis na. Umalis ka na ba? Mukhang hindi ka pa natututo. Magpapakasal pa rin ba kayo? Hindi. Hindi na kami maghihiwalay. Hindi na kami maghihiwalay. Sabi ko na, hindi na tayo maghihiwalay. Parang gantimpala ito para sa'yo, Zhou Xiyang. Ikaw, gago. Hiwalayan. Kailangang maghiwalay. Kung hindi, mawawala ang buhay mo. Pakawalan mo ako. Ganito pasaya. Masaya. Uuwi na. Nasa bahay dito. Mali. Nasa bahay dito. Ano ba ang problema sa gabi ng kasal? Gusto ko lang matulog kasama ka. Ang galing. Mula ngayon ay maaari na tayong mabuhay ng magkasama ng kapatid na babae. Kasal na tayo. Gusto mo ba ng bilya o malaking apartment? Bibiliin ko ang alinman para sa'yo. Hindi bagay, hindi bagay, hindi pwede. Maninirahan talaga ako sa bahay ng ate ko, kung ayaw mo. Huwag ka nang matulog sa kama ko, huwag mong isipin. Sige na nga. Tayo na lang, magkapatid, utang ko sa inyo. Ang babaeng ito. Si Xiyang ay marunong lang magkarera, walang pinag-aralan, nalulungkot si Jackson. Ganito, mula ngayon, ang gastos nila ay sagutin mo na lang sa akin. Okay. Nakatanggap ng bayad na 2 milyong piso. Nakatanggap ng bayad na 1 milyong piso. Pera sa buhay ko mula sa kuya ko, nasa account na, ihahatid ko sa iyo ang kalahati, mabilis, purihin mo ako. Kumikita lang ang bayaw, walang alalahanin ng pamilya, sa buhay na ito, maging isang prinsesa, sulit na. Huwag lang dahil bata, ay gawin ang gusto, magpigil ka. Inuusig ako. Si Zhou Xiyang iyon, ang torrentadong iyon, hindi tao, hindi ko siya kayang labanan. Pinilit ka pa niya. Ang taong basura na to. Umalis ka na. Ate, yung tungkol kay Bayaw, nagawa mo na ba ang investigasyon? Totoo ba iyon? Ang mayamang si Zhou Xizheng ay nagsinungaling na nasa ibang bansa para sa stock market, ngunit sa katotohanan, nakikipagkita siya sa kanyang unang pag-ibig tuwing gabi. Hello. Asawa, miss mo ba ako? Sa ilang araw pa, uuwi na ako. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? May nangyari bang espesyal? Ano mang kakaiba? Wala naman, lahat ay normal. Huli na, magpahinga ka na. Si Zhou Xizheng noong una ay nagpakasal lang para mapagaling ang sugat ng puso. Ang mahal niya ay ako. Ngayon, muling nabuhay ang aming pagmamahalan. Kung marunong kang makiramdam, ibalik mo siya sa akin. Ang lalaki na nagtaksil. Sino ang gusto? Siya ang kumuha. Maghihiwalay pa ba? Hindi na.
Ate, Tara na, umalis na tayo. Baka bumalik si Bro Shia. Hindi na tayo makakaalis. Tara. Mga ginang, mag-isip muna kayo. Umalis na kayo. Paano ko ipapaliwanag kay Ginoong Bro? Tapos na. Parang bumagsak ang langit. Hindi maabot ang tawag sa panganay na Ginoo. Paano naman ang pangalawang Ginoo? Ang pangalawang binata ay hindi marunong lumaban. Walang saysay pa ang palo. Bakit nakasimangot ka? Tumakas ang asawa mo. Gian. Gian. Zin. Lumakas na ang loob mo Nagtangkang I lock ako. Ganito ang nangyari. Baka mas mabuti pang, bumalik na si Ginoong Mayaman. Maliit na sinungaling. Kapag nahuli kita, hindi kita palalampasin. Sa mga nakaraang taon, naghahanap ako ng ilang sikat na designer. Ang kumpanya ay nasa high-end na light luxury na linya. Noong nakaraang taon ay nag-IPO na. Talaga namang ikaw yan, ate. Ang pag-unlad ng kumpanya ay medyo maganda. Ang kita ay hati tayo. Lahat ng ito ay para sa iyo. Sino ang nagsabing hindi maganda si Ate Bao? Sige na. Anong gagawin? Saan tayo pupunta? Babalik sa bagong bahay. Sige na. Ate, saan tayo titira? Ang buong palapag na ito ay atin. Isang tao, isang bahay, madaling makipagkwentuhan at bumisita anumang oras. Hindi kahihiyan na umaasa sa ate. Hindi pa rin makontak ang panganay na Ginoo. Simulan ang convoy. Lahat ng mga kapatid, tulungan mo akong hanapin ng isang tao. Bakit parang may masamang pakiramdam ako? Gian Zin. Umain na siya. Sige. Kumusta, boss? Kumusta, boss? Tawagin mo ako. Tawagin mo ako. Alam ko na ayaw mong mag-design. Kaya binuksan ko itong restaurant na ito para sa'yo. 10 minuto lang mula sa bahay. Mula ngayon, ikaw na ang bahala dito. Ate, ikaw ba ang kasal? Medyo huli na ang pag-alis mo. Hindi mapagkakatiwalaan ang lalaki. Mas mainam na umaasa sa sarili kaysa sa iba. Magtiwala ka sa sarili mo. Ako ang magtitiwala sa'yo. Kain ka ng dahan-dahan. May meeting pa ako mamaya. Huwag kang mag-alala. Siguradong papalagwin ko ang restaurant na ito. Maayos ang pagpapatakbo. Kakaiba. Ang sarap nitong pagkain. Bakit ang hina ng negosyo? Kahit amoy alak, natatakot pa rin sa dilim ng ali. Siguro kulang lang sa publicity. Ha? May paraan na ako. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Zinyo Private Kitchen. Gusto kong sundan ang streamer. Masarap kumain ang host. Anong kinakain mo? Kailangan din ng lahat na kumain ng maayos. Kumain kayo, ha? Ang cute ng pangunahing pakete. Kainan ni Zinyo na pribado. Gusto ko rin maghulog ng pagkain. Tama, ito ay Heart You Private Kitchen. Magpa-reserve ka ba? May available na lugar. Sige, sige, ipapa-reserve ko na ngayon para sa iyo. Nahanap mo na ba siya? Oo, nahanap ko na. Nasaan siya? Nasa live stream siya. Talagang nagla-live siya. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito ay bagong putahe na binuo ng Zinbaw. Bagong putahe. Susubukan ko muna para sa lahat. Kakainin ko ang unang subo ng bihon. Zinbaw.
Talagang nahirapan akong hanapin ka. Ate, tapos na ako. Zhou Xiyang, nahanap niya ako. Hi, dito ka rin ba kakain? Sabi mo nga, tigil muna ang meeting. Sama kayo sa akin palabas. Kahit na si Jian Yu. Gusto niyang magpakasal sa akin. Hiwalayan na lang sa kuya ko. Anong pakikialam mo dyan? Hindi naman ako nakipag-ugnayan sa iba. Nung ikinasal tayo, ako ang nagpilit at nagtulak sa'yo. Ayaw mo naman sa akin. Ayos lang na maghiwalay tayo ng maayos. Sino ang nagsabing ayaw ko sa'yo? Kuya. Sino siya? Jiang Sen. Kapatid ni Jian Yu. Mabait siyang bata. Nahulog agad ako sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ang nakababatang kapatid ng aking hipag. Kailangan kong mag-isip. Paano ko siya mapapangasawa? Dumarating na ang pagkakataon. Noon ikaw yun, yung nagsimula mong makipag-ugnayan sa akin. Ngayon gusto mong umalis. Pero hindi ganoon ka-simple. Anong gusto mong gawin? Sasabihin ko sa'yo. Kung susubukan mong tumakas muli, ikukulong kita. Pabebenihin kita, na hindi ka makakalabas sa buong buhay mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang, na ay pakulong ako, kapatid ni Jian Yu? Tita, umuwi ka na. Tayo na. Bakit mo siya dadalhin? Siya ang asawa ko. Asawa ko. Gusto mong magpakasal ulit, hindi pwedeng paghiwalayin kami. Ito ay isang magkasintahan. Sa gitna nito, siguradong may mali sa lahat. Kung hindi, uuwi na lang tayo muna. Hintayin natin bumalik si kuya. Wala kang kasalanan. Pinilit si Jackson, yung walang kontrol sa sarili. Ikaw ba yan? Bakit parang lahat sinasabi mo? Ikaw, tungkol sa ginawa ng kapatid mo, tanungin mo siya pag uwi mo. Bago ang lahat. Kung muli mong gagalawin si Jackson, sa tingin ko, hindi ka matutulungan ng kapatid mo. Ang ate ay sobrang astig. Tara na. Jackson, sasama ka sa akin pa uwi. Jackson. Bakit ka pa rin hindi makaalis? Hindi talaga. Tulungan mo akong habulin yung sasakyan. Ipapadala ko sa iyo yung plaka mamaya. Sige, ang sama mong tao, tunay na ang lakas ng pakpak mo. At kung sakaling mahuli kita, tiiyak na isasara kita. Alkohol. Nasaan ang alak ko? Bigyan mo ako ng alak. Sino ang nagunjok sa'yo na uminom ng labis? Zhou Xiyang. Kuya. Uminom ka ng napakarami. Paano kung matakot si Jackson? Ano ang sasabihin ko kay Janyo? Huwag kang mag-alala. Kuya, huwag na nating ipaliwanag pa. Hipag. Matagal na silang umalis ni Jackson. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Gusto ko pang itanong sa'yo kung anong nangyayari. Nasa ibang bansa ka. Bakit kailangan mong makipagkita sa dilim ng gabi tungkol sa isang white moonlight? Ikaw ang nagloko. Kaya gusto ng hipag na makipaghiwalay. Huwag mo akong isama sa gulo mo. Ayos na ito. Gusto ng hipag na makipaghiwalay. Uuwi na rin si Jackson. Ikaw ang nagbayad sa asawa ko. Anong loko-loko? Hindi ko sinasabi yan. Kuya, ganun ba kasarap ang white moonlight? Luma ng kwento yan, 10 taon na. Ngayon mo pa ito binabalik, may kwenta ba? Pati ako nadadamay pa. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi ka naniniwala, sige.
Sa totoo lang, mas maraming puting piraso sa gabi. Lin Xiaoyu. Nagkita lang kami ng saktong pagkakataon. Sa isang hapunan, dinala siya ng kliyente. Sa buong oras, inisip ko lang na estranghero siya. Sino ba ang pahayagan na nagsisinungaling? Tunay nga. Kuya. Kaya dali, ipaliwanag mo ng maayos kay Hipag. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang magdiborsyo. Dinaltlist niya ako. Tawagan mo siya. Ikaw. Ikaw ang tumawag. Huwag mo nang asahan sa akin. Binlock nila ako rin. Hindi. Paano na ito? Yung asawa ko. Sobrang taas ng IQ niya. Gusto niyang itago ang lihim ni Jackson. Sa tulong ng mga kaibigan ko sa racing club. Hindi niya talaga mahahanap eh. Kuya. Nang nagliligawan kami ni GNU, nakapag-install ng tracking software. Nakita ko na. Ate. Kung maghihiwalay, kailangan bang nandyan ang tao? Ano pa? May posibilidad ba na? Hindi ako mismo ang pupunta, pero ako ang magpapawalang bisa sa kasal. Hindi mo kailangang matakot. Kung susubukan ni Zhou Xiang na gawin sa'yo ang kahit ano, hindi ko siya palalampasin. Hindi ako natatakot sa kanya. Ang totoo, ako lang ay, ganun nga. Kain na, baka lumamig pa. Huwag sayangin ang pag-aalala ko. Kumikita na ang racing club ko. Ikaw ang may-ari. Siyempre may bahagi ka. Mabait sa'yo ang ate mo. Ako ba hindi mabait sa'yo? Hindi naman ako nagloko. Huwag kang makipaghiwalay. Talagang mabuti si Zhou Xiang. Mabuti rin siya sa akin. Alam ko natatakot ka. Natatakot kang magkaabala si Zhou Xiang sa'yo. Ganito na lang. Lalabas ako para makipag-usap sa negosyo. Dadalhin kita para maglibang. Lalaki lang naman ako. Gaano karami ang gusto mo? Nasa kabilang silid lang ako. Dito ka lang mag-enjoy. Anong nilalaro mo? Heto na, dumating na. Mag-enjoy ka lang. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ate. Anak, anong gusto mong pakinggan? Kakantahan kita. Ayos lang, kakantahan ko rin mag-isa. Gusto mo bang kumain ng prutas? Tita, hinog ko na. Kakainin ko na lang at papakainin kita gamit ang bibig ko. Ayos lang, ayos lang. Kakainin ko na lang mag-isa. Hindi ba masakit to? Hihilutin ni ate para mawala ang sakit. Nagbayad na si Jianyu. Kung mura, di sasayangin. Jianzin. Itong abs niya, malambot ba? Jianzin. Ang ganda ba ng abs na to? Umalis ka na. Huwag kang aalis. Nawala ang pera ni Janyo sa walang kwentang bagay. Janksen. Ang tapang mo ah. Nandito pa rin ako. Sino ba ang tinitingnan mo? Wala akong tinitingnan. Akala mo ba bulag ako? Saan mo nga ba hinawakan ang kamay mo kanina? Para bang? Hindi mo na alam ang tama at mali. Ang sarap ba talaga ng alak na yan? Hindi ko pa nga nalalasahan. Mukhang gusto mo talagang uminom. Hindi ako, wala akong ganoon. Pakawalan mo ako. Gusto mo talaga. Sige, hayaan kitang magpakasawa, hindi ko gusto. Ayoko pa rin na hawakan mo ako.
Sabi mo. Saan ba talaga ako kulang? Kung hindi mo masabi, huwag mong subukang umalis. Hindi ka pa sapat na matatag, hindi mo mabuksan ang bote gamit ang iyong abs. Ako. Pinapagawa mo akong magsalita. Hindi ako sapat na matatag. Sapat ba akong matatag? Subukan mo lang, malalaman mo rin. Grow Xiyang, ano ang ginagawa mo? Bumangon ka ngayon din. Ngayon lang natakot ka. Ang pasaway mo talaga. Mukhang kailangan talaga kitang ikulong, para hindi ka makalabas kahit saan. Sige nga, subukan mo. Ikaw ang nagsara sa akin. Eh di, hindi ka pababayaan ng ate ko. Siyempre, kaya kong gawin. Tita, tulungan mo ako. Tama lang. Bantayan mo lang si Jiangsen. Hindi ka matatakot na hindi na bumalik si Jianyu. Ate, bumalik ka na agad. Nabagsak na ang langit. Ikaw, maliit na sinungaling. Sabi mo, hindi ka makikipaghiwalay. Ano itong kasunduan sa paghihiwalay sa bahay? Anong nangyari? Ano? Hindi ko alam. Nagbabalat kayo ka lang. Ako ay talagang tanga. Ang baby ay napaka-cute pa rin. Mabilis magalit at masaya. Sobrang weird. Ate, bilisan mo at iligtas mo ako. Baby, sandali lang. Sama ka sa akin pauwi. Okay ba? Lilipat tayo at titira sa ibang lugar. Mamumuhay ng sarili nating buhay. Huwag. Ayoko umalis kay Jianyu. Walang ate. Ang mundo ko ay madilim at walang liwanag. Huwag. Hindi mo ako kayang suportahan. Ang pang-araw-araw na gastusin ay galing kay kuya. Paano tayo mabubuhay? Magtiwala ka. Ang aking club sa karera, kumikita na ito. Para sa'yo. Sapat na sapat. Kasiraan na. Hindi ako natatakot sa pagwawalang saysay ni Second Son. May iba pa bang tanong? Mali ang ulo, mag-isip ka na. Hindi mo maintindihan ang pagpipigil, tuwing gabi. Wala na akong oras matulog. Ako dito. Kasalanan ko rin ang tagal, kasalanan mo. Ikaw ang lahat ng kasalanan. Sige, kasalanan ko na. Kasalanan ko pa rin. Talagang angkop ang takip sa kawali. Nahanap na ba niya? Siya. Ang kanyang, Jiangsen, babalik na tayo, ate. Sa wakas, nakauwi ka na. Bakit? Kayo bang magkapatid, nagpalit ng trabaho para maging modelo na? May hindi pagkakaintindihan tayo. Pwede ba tayong mag-usap? Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Wala na akong gustong pag-usapan sa'yo. Hindi ako pipirma. Hindi talaga ako nagloko. Ako ito. Lahat ng biyahe ko sa abroad ay opisyal. Ang mga larawan sa internet ay kinuha na ng palihim. Kumain ako kasama ang ilang mga kasosyo. Nangyari lang na nagkita kami. Hindi siya ang una mong kasintahan. Hindi ba siya ang iyong ideal na babae? Kumain ka lang ng sabay niya. Ngiting parang sobrang saya. Kung ayaw mong maniwala, may iba pa akong ebidensya. Magandang araw po, Ninang. Tunay ngang ikaw ang ate ko. Ang bongga talaga. Gusto mo ba? Dadalhin kita sa club. Hayaan mong ang mga kapatid ko ay bumuo ng linya para salubungin ka. Ayaw ko. Ginoo, ito ang surveillance ng restaurant. Si Ginoong Joe mula simula hanggang wakas. Hindi kailanman nakipag-ugnayan. Si Ginoong Joe kay Ginang. Lin, maaari itong patunayan ang mga larawan. Lahat ito ay malisyosong lihim na pagkuha ng video. Maling pagkakaayos ng video. Agad na kumilos si Ginoong Joe. Sa paglabag sa karapatan sa reputasyon, hinahanap niya ang media na naglabas ng balita. Inamin nila. Ginawa nila ito para sa traffic. Hindi ito totoo. Grabe. Kailangan talaga ang kuya ko. Honey, talagang na-misinterpret ako. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Ang iba, walang kwenta. Hindi ko sila tinitingnan kahit isang beses. Magandang salita lang. Ang bawat salita ng asawa ko ay mula sa puso. Araw-araw sa ibang bansa, ikaw ang iniisip ko. Dala ko pa ang regalo para sa'yo. Nagmamadali akong umuwi.
Ngunit nakita ko lang, ang malamig na kasunduan sa diborsyo. Alam mo ba kung gaano ako kasadlak? Sobrang totoo. Mas mahal pa sa tunay na ginto. Pag uwi ko sa bahay, nakita kong wala ka. Nabahala na ako. Gayunpaman, may lagnat pa rin ako. Hindi ka naniniwala, hawakan mo. Para sukatin ang temperatura, dapat hinahawakan ng tiyan. Bakit ang sarap ng pakiramdam? Sige, sumama tayo. Tara na. Talagang may lagnat ka. Bakit ang init mo? Tara na, punta tayo sa ospital. Ate, sasama ako sa'yo. Shiyang. Si Johnson ang unang nag-alaga sa iyo. Mabilis. Umalis ka na. Sige. Gagawin ko. Ayos lang. Babantayan ko si Johnson. Talagang hindi na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Ate, sasama pa rin ako sa iyo. Sila mag-asawa. Nahihirapan ng ayusin ang hindi pagkakaintindihan. Lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ikaw pa. Hindi bagay. Saan ako pupunta? Sama ka sa akin pauwi. Matagal ka nang tumakas palabas. Kailangan din namin ng asawa ko na makipag-usap ng maayos tungkol sa aming relasyon. Pagod na ako, matutulog na ako. Huwag mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na bibigyan ko ng oras, ang sanggol para matulog. Sa pagkakataong ito na umuwi, kailangan kong makuha ang lahat ng akin. In-block niya pala ako. Siguradong si Jian Yu ang may gawa nito. Kung ganun, huwag mo nang sisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Ate, kumusta po? Kakatapos ko lang bumalik sa bansa. May oras ka ba? Gusto kitang yayain kumain. Sige, hihintayin kita. Jian Yu, hindi sapat ang isang marriage certificate lang para magkaroon ng katayuan sa pamilya Zhou. Tingnan natin kung sino ang mas mananalo. Tita, ito ay dinala ko mula sa ibang bansa para sa inyo. Na bagay sa inyong aura. Masaya ako na nakabalik ka na. Bakit pa magbibigay ng regalo? Babalik ka na sa Pilipinas para magtrabaho. Alam mo na ba ang tungkol sa sitwasyon sa politika? Noong mga panahong iyon, pinili kong lumabas ng bansa para sa aking karera. Baka galit pa si Azing sa akin. Sa totoo lang, palagi kang nasa isip ni Shizheng. Kung hindi, hindi siya mag-aasawa ng isang babaeng katulad mo. Totoo yan. Pero, si Azing, kasal na siya ngayon. Ano naman kung kasal na siya? Narinig ko na nag-aaway sila at malapit nang magdiborsyo. Yoyo. Siguradong uuna si Shizheng sa pagpapahalaga sa pamilya at negosyo. Tita, sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, hindi ko pa rin naiwang si Azing. Palagi kang matalino at nakapag-iisa, basta't maganda ang pag-unlad ng iyong karera dito sa bansa. Tiyak na maibabalik mo ang puso ni Shizheng. Ang flag brand ng Glow Group ay sasali sa isang bidding sa loob ng ilang araw. Kunin mo ang proyektong ito. Sa oras na iyon, tiyak na titignan ka ng gobyerno ng may paghanga sa mata nila. Salamat, Tia. Siguradong magtatagumpay ako sa bidding. Bagamat naalis na ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagtataksil, pero hindi ka nag-iisip, hindi ibig sabihin na walang nag-iisip ang iba. Yung mga bulaklak at damo sa labas ay dapat linisin. Kapag naging marumi, hindi ako magdadalawang isip na palitan ka. Mahal kong asawa, tinatanggap ko ang pangako ko. Hindi na ito mauulit. Walang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Itong kasunduan sa paghihiwalay, pinag-iisipan ko muna kasama si Jackson. Babalikan ko na lang mamaya sa mga ipinapakita ninyong magkapatid. Pag-isipan kung dapat pa bang maghiwalay. Sige, mahal kong asawa. Ano bang maganda dyan? Ako ang pinaka-inosente, di ba? Ganito na lang ang pasya. Ganito na lang ang pasya. Nakita na ako ng mga siraulo, pero di pa ako nakakita ng siraulo na kapatid. Nananatili akong tapat sa pagiging lalaki. Ito, kahit ako pa ang maapakan.
Ang galing mo talaga, ate. Nagbigay sa akin ng card si kuya para mapasaya ka. Hindi ko nga matapos gamitin. Isang card lang naman. Hindi naman malaking bagay. Walang dapat ipag-alala. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa lalaki. Kailangan kong maging malakas para maprotektahan si Jianzin. Hindi ba't si Jianyu yan? Saktong-sakto, makikita ko siya. Jianzin. Anong nangyari? Tingnan mo. May bidding na gaganapin sa loob ng 3 araw. Nagdesisyon ako, dadalahin ko ang disenyo ko. Mataas na kalidad na damit, pupunta sa bidding. Kapag nagtagumpay, maaari nating itulak ang brand sa pandaigdigang antas. Sa oras na iyon, hindi tayo umaasa sa sinuman. Ate, ikaw ang pinakamalakas na suporta ko. Tita, ang galing-galing mo talaga. Sigurado akong kakayanin mo. Kahit ikaw pa ang sasali sa bidding. Talagang sobrang hindi ka nag-iisip, ikaw yun. Tulad mo talaga ako. Sa mga nakaraang taon, alam ko na si Azing ay kasal na. Hindi alam. Akala nila may kapalit ako. Sino ba ang kamukha mo? Ang pangit mo naman. Kung magiging ganito ako, hindi ako lalabas ng bahay. Ano ang sabi mo? Sabi ko, pangit ka. Jianyu, hindi mo pa ba alam? Ang bidding sa loob ng 3 araw, ay ako ang kakatawan sa Joe Group. Hulaan mo kung sino ang nag-atas sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang tunay na puso ng lalaki ay hindi nakikita sa mga salita niya. Kailangan nating tingnan kung ano ang ginawa niya, mga alagang canary. Napakamura. At ako ang karapat-dapat na makasama niya. Saan nanggaling ang masamang babae na ito na nag-uudyok dito? Mali ba ang sinasabi ko? Kung hindi, bakit kaya si Azing hindi ibinigay ang responsibilidad ng proyekto sa kanya? Sobrang kapal ng mukha. Tawagin niyo ang iba. Tingnan niyo rito. Lahat kayo, may naninira dito. Hindi pa ako nakakita ng ganito kapal ng mukha, ang talagang bastos. Bilis, umalis ka. Ate, huwag kang makipag-away sa kanya. Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok mo. Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok mo. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Sige. Lumaki na si Janksen. Mapoprotektahan na niya si ate. Ate. 3 araw mula ngayon ang bidding. Sasamahan kita. Kailangan kong personal na masaksihan. Ang pinakamagandang sandali mo. Ate, mananalo tayo sa bidding dahil sa galing natin. Sige. Magsisimula na ang bidding meeting. Umalis na ba ang mga modelo? Sige. Hipag. Ilang araw ka nang natutulog sa opisina, hindi na makita ng kapatid ko ang tao, kayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo naging abala lang ako nitong mga nakaraang araw. Nakaka-stress ang bidding. Parang hindi naman ayos lang. Pero huwag na sana mag-away tungkol sa paghihiwalay. Ayoko sanang maghiwalay. Ito ay talagang malayo kumpara sa disenyo ng ate ko. Sobrang layo ng pagkakaiba. Siguradong magiging maayos ang bidding na ito. Nasaan ang mga modelo natin? Dumarating na sila sa tamang pagkakasunod-sunod. Para sa bidding na ito, nagtawag ako ng sikat na modelo. Kakausap ko lang sa telepono. Nasa daan na tayo. Siguradong walang mali sa hakbang ng ate ko. Gawin mong mabilis at maayos. Pagkatapos ng lahat, hindi kayo mawawala sa plano. Jianyu. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Hindi lang ikaw ang hindi makukuha, pera. Huwag mo nang asahang makakuha ng 1 puntos. Ipinapakita na ang susunod na kandidato, representante ng Joe Group na designer, Lin Xiaoyu. Ano? Aksidente ng modelo, hindi na makakapunta. Ang high-end na gown na ito, gawa sa libu-libong kamay na tinahi ng mga perlas, nagtatanghal ng elegante at marangyang anyo, 10 patong ng ulap na kulay niebe, sa ilalim ng liwanag, parang nagniningning na kalawakan. Ang nais iparating ng gown na ito, ay ang aming prinsipyo sa grupong Glow, na palaging nananatili, mataas at marangya. Ang gown na ito, ay ang pinakamaganda na nakita ko. Tama nga, at ang tatak ng Joe Group, ay talagang namumuna. Sa bidding na ito, kailangan kong manalo. Ngayon ay inaanyayahan na natin, susunod na grupo ng kandidato, disenyador na si Jianyu. Kumusta? Hindi na siguro kakayanin, baka hindi na umabot. Kakatapos ko lang tumawag at magtanong, lahat sila ay mga kakumpetensya, yung kabilang partido walang gustong ipahiram sa amin ng modelo, pakiusap, susunod na grupo ng mga designer, si Jianyu ay maghanda na.
Sige na nga. Marahil ito na ang kapalaran. Paano naman pwedeng sige na lang? Alam ko, ate, kung mapalampas namin ang bidding na ito sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na luxury brands, wala nang pag-asa. Nandito na tayo sa puntong ito, kailangan nating sumali. Di ba't fashion show lang naman ito? Ako na. Hindi. Pwede ba siyang magtagumpay? Walang sino man na mas nakakaalam kaysa sa kanya kung ano ang gusto ko. Ako ang magpapaliwanag ng konsepto, ikaw ang magbabantay kay G&Z. Pumunta ka sa likod para magpalit ng damit at mag-rampa. Kumusta pa yung lahat? Ako ang designer ng brand na UEG, G&U. Ngayon, dala ko ang mga high-end na gown, na gumagamit ng napakasimpleng disenyo, na nagiging simple mula sa komplikado, na may pagsasama ng klasikal at makabagong pakiramdam, hindi nakakalimutan ang pinagmulan, at hindi natatakot sa hinaharap. Magandang ideya ang disenyo na ito, nakakaibang din ang mga plano ng disenyo. Totoo nga na, isang malikhaing designer. Sino ang modelo? Bakit ang tagal pa rin niyang hindi lumalabas? Kahit gaano pa siya kaganda magsalita, wala rin mangyayari. Hindi baka wala ng modelo. Gagamitin lang ang isang disenyo, para makakuha ng pansin ng walang gastos. Oo nga. Walang gawa, bumaba ka na. Tama ang sabi mo. May mga naghihintay pa sa likod. Paano ka lalabas kung walang modelo? Kahit na interesado kami sa iyong disenyo. Pero kung walang modelo na nagpe-presenta ng gawa, hindi kami makakasali sa bidding. Hindi rin ito patas sa iba. Oo, sa susunod na grupo na lang tayo. Sandali lang. Ang ganda ay sobrang ganda talaga. Ito ang aking likha. Konsepto ng disenyo, alitan at kaayusan. Pang-aalipusta at bukang liwayway. Nanay. Nakita ko talaga ang isang anghel. Talo ako sa ganitong disenyo. Talagang humahanga ako. Ang buhay na buhay niya. Ang modelong ito. At ang disenyo ay bagay na bagay. Maaari kong ipagpalagay na ang mataas na kalidad na ito ay tiyak na magiging sikat. Pagsasaya lang ito. Huwag magkuha ng litrato. Ito ay ang aking asawa. Oo. Ito rin ang asawa ko. Wala kang asawa ah. Paano mo naman maaring sabihin asawa ko siya? Ako. Sa hinaharap. Dapat ay hayaan siyang huwag masyadong lumabas. Ang ganda nito. Ako lang ang pwedeng makakita. Napakabighaning disenyo. Itong dalaga, parang tunay na anghel. Pinadali ang komplikado, bumalik sa tunay na anyo. Gawing simple ang komplikado, balik sa tunay na anyo. Itinahayag ko na sa pagkakataong ito ng bidding, ang nanalo ay ang brand na Yushi. Yehey! Sobrang saya ng ate. Alam ko na ikaw ang pinakamagaling. Hindi dahil mayroon akong pinakamagandang kapatid na babae. Bakit ganito? Itong si Jansen, paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. Walang katapusan ang gulo niya. Ate, nakakuha na tayo ng kontrata sa building. Pina-order ko ang private kitchen para sa atin. Maghanda ng malaking handaan. Magdiwang tayo ng maayos. Sige. Anong nangyari? Walang anuman. Pupunta tayo para kumain ng masarap, HMM. Ang maliliit na pakpak ng bata, nakatago na. Sa hinaharap, ang ganitong damit pwede lang isuot sa bahay at ipakita sa akin. Naintindihan mo ba? Hindi mo narinig. Kainis kayong dalawa ni kuya. Ako, dapat talagang pag-alitan ng kapatid ko, pero ako, anong kasalanan ko sa'yo? Dapat sana ay sigurado na ang bidding. Ngunit nawasak ito ni Jansen. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tingnan mo kung paano ko siya aayusin. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Azing, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko na hindi mo na kailangang sunduin ako? Lin Xiaoyu, bakit ka nandito? Anong sinasabi mo?
Pasensya na, Ozzy. Niloko ko ang tiwala mo. Nasira ko ang bidding. Hindi mo ako pagsisisihan, di ba, kuya? Pinapasama mo ang loob mo, pero huwag mo akong saktan. Sino ba ang pinagsasaktan ko? Babae ang sinasabi ng lalaki, kuya. Nandito ang hipag. Asawa, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Joe Shizheng. Walang dapat pag-usapan. Maghiwalay na tayo. Bakit? Sobrang lapit niya sa kapatid kong babae. Halos nakadikit ang mukha niya. Sabi mo, bakit, Jackson? Huwag makialam sa mga walang kinalaman. Anong kalokohan yan? Tara na. Mag-away kayo. Kayo lang ang may problema sa relasyon. Kaya ako nagkakaroon ng pagkakataon. Kuya, sabi ni Lin Xiaoyu na ikaw ang nag-utos sa kanya na kumatawan sa Joe Group para makipagkumpetensya sa kapatid na babae sa bidding. Ano ba talaga ang nangyari? Walang ganun. Asawa, pakinggan mo ako. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Anong nangyari dito? Ate, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Dito ka lang. Maghintay sa akin. Alam ko naman, na tungkol kay Lin Xiaoyu. Hindi mo naman sinasadya. Ikaw na ang bahala. Paano mo ipapaliwanag kay ate? Asawa, makinig ka sa akin. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Matagal ko na siyang in-unfriend. Bitawan mo ako. Ako ang CEO ng Joe Corporation. Bigyan mo ako ng kaunting respeto. Ulitin mo. Bitawan mo ako, baby. Seryoso kang masakit ang tiyan mo. Nagpapanggap lang ako. Wala akong sakit kahit saan. Itong bahay. Walang iyo, walang saya. Hindi ko talaga alam, paano nandyan si Lin Xiaoyu. Inalis ko na siya sa listahan ko. Paano siya magiging kinatawan? Grupo Joe. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Ikaw bilang pangulo ng Joe Group. Hindi ba alam na siya ay kinatawan ng Joe Group? Asawa. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Noong nakaraan, hindi ba't sinadyang kumuha siya ng mga litrato sa tamang anggulo? Ang taong ganun, walang bagay na hindi niya magagawa. Asawa. Hindi ko talaga alam. Sa kabila ng lahat, hindi ko dapat hayaan na maapektuhan ka sa mga usaping ito. Kung hindi, saktan mo ako ng 2 beses para makabawi. Sige na. Sakit pa kasi ng kamay ko. Alam ko namang ayaw mong bitawan. Sabi ko na nga. May alam talaga si Bayaw. Gusto mo yan. Sige, kami rin. Hi. Iya, dumating na ako. Nakuha ba ang bid? Sigurado na talaga noon. Pero sino ang aakala na si GNU mismo ay magtatayo ng isang design company na sisira sa sariling negosyo nila? Anong sinabi mo? Si GNU at GNZin ay nagtutulungan. Nakuha ng 2 magkapatid ang bid. Ako na lang ang kawawa, si Azing at Shiyang, nag-asawa ng 2 na hindi naman iniisip ang sarili na asawa. Walang mabuti sa 2 magkapatid na ito. Pinagtutuunan ng pansin ang 2 anak kong lalaki. Kung pera lang ang usapan, ayos lang sana. Ngayon, nang ahas pa silang maging traidor. Kailangang magdiborsyo. Matalino si Jianyu. Hindi siya basta-basta si Suko. Si Jianzin ay medyo tanga. Sige, simulan natin sa kanya. Nanay. Hello, nanay. May kailangan ka ba? Kung wala, hindi ka na dapat tumawag. Okay lang kung abala ang kuya mo. Bakit hindi mo man lang ako pinapasial? At mayroon pa akong 2 mabuting manugang. Mahirap makakita sa kanila, parang umakyat sa langit. Hindi naman ito walang angkop na pagkakataon. Gusto mong makita si Jackson? Ihahatid ko siya sa susunod na araw. Mas mabuti nang gawin ito ngayon. Sa araw na ito na lang. Paano? Ayaw niyang makipagkita sa akin. Isip-isipin mo, nanay, babalik na ako agad para makita ka. Bakit mo lang pinayagan? May laban ako ngayon. Di ako makaalis talaga. Kaya kung umuwi mag-isa.
Hindi kayo madalas magkita ng nanay ko. Hindi pwede. Mas mabuti na kasama kita. Walang problema. Pareho naman tayong pamilya, kaya huwag kang mag-alala. Bakit nandito siya? Tita, ang ganda ng suot mong shawl. Napakataas ng klase at elegante. Nakita ko itong shawl sa ibang bansa, kaya alam ko na bagay ito sa'yo. Ang bait talaga nitong bata. Inay, bumalik na ako. Tiya, bumalik si Jackson. Siyempre may dalang mas maganda, regalo. Ang mga ito ko lang. Hindi naman gaanong halaga, hindi pang pakitang tao. Kakanin, dumating ng masyadong nagmamadali, walang dalang kahit ano. Manugang, mas maasikaso pa ang mga estranghero, pumunta para sa mga nakatatanda, walang galang talaga, walang nagturo, kaya walang asal. Sinong mag-aakala na pag-uwi sa sariling bahay, ay maraming ganitong patakaran? Anong sinasabi mo, Iya? Ganito si Jianzin, ay naiintindihan naman. Pagkatapos ng lahat, hindi siya madalas umuwi, kaya medyo malayo ang loob niya sa inyo. Hindi ko nauunawaan ang iyong mga gusto, normal lang iyon. Itong dalawang manugang ko ay parang dekorasyon lang, hindi katulad mo, na sobrang maunawain at maalalahanin. Kaya sa susunod, mas madalas akong makikipag-ugnayan sa iyo. Dahil nandito ka na, huwag kang magpahinga. Pumunta ka sa maliit na hardin at tanggalin ang mga damo. Sige. Ganito na lang, mga trabahong walang gaanong teknikal na kahirapan. Dapat ay bagay ito sa iyo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung matapos ang gawain. Hindi ko talaga alam, yung dalawang tanga kong anak, anong meron sa kanila, naibenta na sila, at nagbibilang pa ng pera para sa iba. Tiya, sabi nyo, hindi siya magdadala ng sama ng loob, para sirain ang inyo, mga mahalagang halaman, hindi pwede, kailangan kong lumabas at tingnan. Maliit na bulaklak, kailangan mong malampasan ang mga hamon, lumago ka ng malusog. Aawitan kita. Heto. Sumisiklab ang araw sa langit. Ngumiti ang mga bulaklak sa akin. Sabi ng mga ibon, aga-aga, bakit mo ginagawa iyon? Ang bulaklak na ito ay ako mismo ang nagtanim. Sana sa bawat taon na darating, ay tulad ko rin ito, na palaging magbabantay sa'yo. Huwag mo akong lokohin. Kung nandyan ang bulaklak, nandyan ka rin dapat. Ang paso ng bulaklak na ito, ay galing sa matanda kong ama, nang siya'y buhay pa, ibinigay sa akin. Patay na ang matanda. Ang mga halaman ay parang patay na rin. Hindi ko inakala, si Jianzin ay mukhang mabilis na kumilos sa mga halaman. Napakamatyaga naman. Akala ko, si Jianzin, hindi lang kaya umangat. Hindi ko inakala na may problema rin pala ang utak niya. Harap ng isang sirang bulaklak, kumakanta at sumasayaw pa siya. Talagang, nawalan ng mukha ang pamilyang Zhou. Kung wala ka namang ibang gagawin, mas mabuting umuwi ka na. Maglaan ka ng mas maraming oras sa trabaho. Ate, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong magpakita ng magandang resulta para makita ni Azing ang aking kakayahan. Lin Xiaoyu, huling utang pa rin, di ba? Huwag mong akalain na wala ng problema. Maniniwala ka ba? Nalilipad ako sa abroad para hulihin ka. Huwag kang mag-alala. Hulihin ka namin. Basta maliit na utang lang naman, di ba? Kahit na nawasak na ang pamilya Lin, malapit na akong maging asawa ni Joe. Itong maliit na pera, hindi magpapabaya sa inyo. Isang paso ng patay ng halaman. Bakit ka nagsusumikap dyan? SHH. Si Xiaohua, hindi tayo makikinig. Oh, mama. Paano mo naman nasabi yan? Naiintindihan ni Xiaohua yan. Basta't naniniwala ako, sigurado akong matutulungan ko siya, kahit na medyo bobo siya, pero medyo cute naman. Mukhang, ang paningin ng anak ko, ayos naman din. Inay. Ang init ng araw na ito. Ikaw. Mag-uwi ka na rin mamaya pagkatapos dito. Kung hindi, maiinit ka sa sobrang init. Ito naman, hayaan mo na ako na bahala dyan. Magtiwala ka lang. Natatakot ako sa'yo. Baka magkamali ka. Masira ang hardin ko. Magstay ka na lang dito bilang tagapangasiwa. Sige. Basta masaya ka, ayos lang. Ikaw, manugang, hindi marunong tumingin sa mga nakatatanda at hindi marunong alagaan ang mga halaman. Ang anak ko, kinakasalan ka, talagang malas siya. Kinakasalan ko siya, talagang swerte ka na lang. Anong sinasabi mo? Wala naman. Hindi lang marunong gumawa ng kahit ano, hindi rin maggalang sa mga nakatatanda, walang nagturo ng mga patakaran, kaya napapangiti na lang ang mga tao. Nawawala ang dangal ng pamilya namin. Sino ang nagsabing wala akong nagturo? Itinuro sa akin ng ate ko. Hindi lang magaling ang ate mo magturo, wala rin siyang magandang asal. Anong sabi mo? Hindi mo pwedeng bastyusan ng ate ko. Anong gagawin mo? Ako ang nanay mo.
Anong gusto mong gawin? Akala mo ba, ang dalawang anak mo ay napakatalino? Syempre naman ang anak ko, ang bayaw ko, puno ng chismis. Araw-araw sa kapatid kong babae, nagdudulot ng problema. Iyan ang nagsasabi na ang anak ko, ang lalaki ay hindi mahal ang sarili. Parang bulok na repolyo. Ikaw, anong ikaw? At si Zhou Xiyang, inay, ang dami mong alam sa mga patakaran. Bakit hindi mo siya naituro ng maayos? Tinuturuan mo ba ako? Imposible siya at padalos-dalos. Madaling magalit, palaging may masamang ekspresyon. Sobrang possessive pa. Naiinis na ako, at pati ikaw, nanay. Sa totoo lang, malaki rin ang problema mo. Gusto mo pang turuan ang nakatatanda. Baligtad, baligtad. Talagang kabaligtaran ng langit at lupa. Ikaw nga, ang pangit ng salita mo. Mahilig ka pang mangsakit ng damdamin. Sa totoo lang, kapag narinig ito ng iba, napakasakit at nakakalungkot. Hindi ko maintindihan, bakit ang isang pamilya kailangan magsalita ng ganitong kalungkot na bagay. Ang puso ko. Gusto mo bang patayin ako sa galit? Gusto mo bang magalit ako? Inay. Inay, sabi ko na nga, pumasok ka na agad. Tingnan mo, na-heatstroke ka na. Naiirita na ang puso ko. Dalhin mo na ako pabalik. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Baka nagalit ka na. Tapos na tayo. Paano naman ang tao na makakagawa ng ganitong kapahamakan? Meron bang alarm ng seguridad? Nanay, paano ko ito kayang tiisin? Iniwan ka para hanapin ng security. Maghintay ka lang. Dadalhin na kita pa uwi. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Ako ang magiging ginan mo. Gusto mo bang patayin ako? Kapag napindot lang, makakatawag ka na ng tao. Mama, sabi ko na, malakas ang kapangyarihan. Terra, ang kaba sa dibdib, ay nauwi sa kamatayan. Mama, tiwala lang. Sandali na lang, nakakainis naman. Nanay, walang anuman. Ito ang dapat gawin bilang isang manugang. Karapatan ko ito. Gamot. Ang gamot ko. Gamot. Ang gamot ko. Ibigay. Salamat sa iyo. Halos namatay ako sa sarili kong bahay. Pasensya na, nanay. Mas mabuti ka na ba ngayon? Medyo kinakabahan pa rin ako. Magluto ka ng sabaw para makainom ako at hamupa ang kaba, nanay. Pero hindi ako marunong magluto. Pero mayroong kami, isang masarap na restaurant na pang sariling luto. Maaari akong tumawag para ipahatid kay Tong. Ayaw talaga niyang manatili at samahan ako. Kapag nakakita ng pagkakataon, gusto niyang tumakbo. Walang paraan. Anong ihahatid? Gusto lang kitang makuha, personal na magluto para sa akin. Hindi mo pa nga kaya magluto. Paano mo mapagsisilbihan ng maayos ang anak ko? Nanay, sigurado akong marunong kang magluto. Kung ganun, ganito na lang, turuan mo ako. Bilang biyenan. Hindi naman pwedeng mawalan ng mukha sa harap ng manugang. Nawalan ng dangal sa harap. Sige, bueno, swerte mo ngayon. Dahil makakakuha ka ng personal na gabay mula sa akin. Maghanda ka ng mga sangkap. Sige. Patay na kamay, mabilis hanapin. Unahin ilagay ang isdang karpa sa kawali, iprito muna. Tapos lagyan ng malinis na tubig. Hindi lalampas sa isda, huli na. Asin, 3 gramo. Monosodium glutamate, 2 gramo. Sake, 15 gramo. Nanay. Nakita mo ba? Ito ang sanke. Iba pang ilagay mo na. Nanay, ang mga mata mo ay parang ruler. Ang galing mo talaga. Basta matutunan mo, 10% ng kakayahan ko. Maabot ang puso sa tamang pagkakataon. Oo. Ganito nga, tama nga ito. Kumain na tayo. Wow! Tingnan mo lang, kompleto sa lasa, kulay, at amoy. Inay, tikman mo nga. Di ko alam, kumusta ang lasa? Binilisan mo naman. Syempre, ikaw ang gumawa. Subukan mo muna. Salamat, inay. Anong nangyari? Masarap ito. Hindi na ako makapagsalita. Sundan mo ako mula ngayon. Matututo ka. Tiyak na mapapaamo mo ang panlasa ni Shia. Mahigpit na mahigpit. Nanay, hindi ko pa nasabi sa iyo. Sobrang alat nito.
Bigyan mo ako ng tubig, sobrang alat. Nanay, hindi ka ba marunong magluto? Sino ang nagsabi? Ikaw ang bobo at walang kaalaman, kaya mo nasira ang sabaw. Bawat hakbang ko ay ayon sa sinabi mo. Tinuruan kita ng sunod-sunod kung paano gawin ang sabaw na ganito. Ang bobo mo talaga. Sige na, nanay, kung ganyan ang pagdududa mo sa akin, edi huwag mo nang inumin ng tubig na ibinuhos ko sa iyo. Huwag mo nang inumin. Mas masarap ang sabaw. Tama, ilagay mo ito sa mainit na tubig. Para mawala ang amoy, maglagay ka ng kaunting asin. Pwede mong pisilin. Tama nga, kapag nasa labas ka, ang pagkatao mo ay nakasalalay sa sarili mong gawa. Nanay, ikaw talaga, hindi marunong magluto. Bakit ka natawa? Kung hindi kita turuan ngayon, aakyat ka pa sa akin. Sa ulo ng biyenan kong ito, hindi mo magawa ng maayos. Ang tungkulin ng manugang, at nang ahas ka pang pagtawanan ng biyenan mo. Tingnan mo kung hindi kita papatalsikin. Ni Shiyang sa bahay na ito. Hindi na lang ako tatawa. Simula nang dumating ka rito, naging magulo ang bahay. Sama-samang gulo. Saan ba ako? Bakit wala? Hindi ko maayos ang pagtatanim ng bulaklak. Sabi ko na, ikaw ang nagpasimuno ng 10 salita. Naiinis ako. Nagdudulot ito ng sakit sa puso sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Nagmamalaki ka pa. Ngayon, hindi mo pa magawa ang pagkain. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Bakit ka umiiyak? Hindi pa ako umiiyak. Mukhang ayaw mo sa akin. Pinagtutukulan mo ako. Simula nang pumasok ako sa bahay ng mga Joe. Sinisiraan mo ako. Ikaw, manugang ng pamilyang Joe. Ayaw ko na. Huwag ka nang umiyak. Uuwi na ako. Hello, Joe Shiyang. Nasaan ka? Ngayon ay sasali ako sa karera. Anong nangyari? Ate, tawag ni Jangsen. Hindi makontak. Hindi ba siya kasama mo? Tapos na. Pumunta siya sa nanay ko. Hindi siguro. May nangyari. Di ba? Titingnan ko nga. Bakit hindi mo sinasagot? Malapit nang magsimula ang laban. Saan ka pupunta? May importante akong lakad. Ikaw na muna. Ako. May mahalagang kailangan gawin. Ipagpapatuloy muna ang meeting. Ginoong Joe, handa na ang mga kasosyo. Naghihintay na lang sa inyo. Sa pagpunta sa lugar para pirmahan ang kontrata, pumunta si Jackson sa nanay niya. Hindi makontak. Babalik muna ako. Kinansela ang lakad. Ipagpapaliban ang kontrata. Asawa, dadalhin kita sa ligtas. Ang araw ay sumisikat sa langit. Ngiti ang mga bulaklak sa akin. Anong nangyayari? Huwag ka nang umiyak. Bakit ka ba ganun kadami ng iyak? Matagal na akong nagtrabaho. Nagluto pa nga ako ng sabaw para sa'yo. Kung hindi mo man lang ako pasalamatan, ayos lang. Pero sinisigawan mo pa ako. Hihintayin ko si Joe Shiyang na bumalik. Sabihin mo sa kanya na magdibosyo. Hindi pwede. Pakiusap na. Pwede ba? Basta huwag ka lang umiyak. Ano ang sabi mo? Sasabihin ko kahit ano. Seryoso. Kahit anong gawin mo, pwedeng-pwede. Inay. 50 taon na. Ito na ang tamang edad para sumubok. Magdebo na. Bakit naka-backpack ka? Siguro kumain ako ng lason na kabuti. Siguradong ilusyon lang ito. Kailangan mo akong pisilin. Ate Shiyang at Kuya, bakit kayo nandito? Sen. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Naglalaro kami ni Mama. Hindi ko nakita ang cellphone ko. Tinawag ko lang si Jansen na lumapit, magtakda ng mga patakaran. Sobrang tanga niya. Hindi niya matutunan ng kahit ano. Turuan ko siya. Sa totoo lang, mabait si Mama sa akin. May usapan kami na sabay. Ililigtas ng isang maliit na halaman. Tinuruan pa niya ako magluto. Ito ang unang beses kong magluto. Sabaw ng isdang karpa. Ang galing mo, baby. Nagluto ka pa ng sabaw ng isdang karpa. Kailangan kong ang tikman. Huwag. Pinapatay mo ang asawa mo. Walang masamang intensyon si Jianzi. Hindi tiyak na ganun si Jianyu. Jianyu, narinig ko na magaling ka raw. Sa pagtustos gamit ang politika, hindi ka pa rin kontento, Mama. Kumain ka na ng gulay. Ito. Mas masarap ito kaysa sa sopas na iyon. Pagod na ako buong araw. Kumain ka pa. Salamat, nanay.
Kuya at ate, nahihirapan kayong magkasundo. Huwag sana kayong muling pagkawalayin ni nanay. Pagdating ng panahon, gusto na naman ni Jianzin makipagdiborsyo sa akin. Isang babae na nagpapakita sa publiko, hindi iniisip ang pamilya, tapos gusto pa ang negosyo sa bahay. Nanay, masarap din itong putahe na ito. Tikman mo nga agad. Huwag masyadong magsalita. Masarap ang ulam na ito, para sa iyo lahat. Salamat, Mami. Kung ganito ka, nasisiraan mo ang dangal ng pamilya Joe. Isa lang akong negosyante, walang gaanong kakayahan. Pagtustos sa pamilya, hindi ito eksklusibo sa mga lalaki. Ang pagmamahal ng lalaki ay pwedeng bawiin anumang oras. Gusto ko lang patunayan na ang isang babae ay kayang magtaguyod ng pamilya. Tama na tama ang sinabi ng ate, ikaw ang aking Diyos, may pangmalas ang hipag. Hindi halata, si Jian Yu naman ay may ambisyon sa trabaho, may determinasyon. Maganda ang pagkakasabi, kung malulugi naman, sa akin pa rin ang bayad, sa pera ng pamilya ko. Magaling si Jian Yu, naniniwala ako sa kanya, kahit pa man mabayaran, ayos lang, hindi kami nagkukulang sa pera. Mama, nakita ko si ate habang lumalaki. Opo, si ate ang nagpalaki sa akin, siya ang nakita ko, ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Dahil naglakas loob akong magtayo ng kumpanya, hindi ako natatakot sa pagkabigo, kahit na mabaygo ako, may lakas ng loob akong magsimula muli. Narinig ko, na ang nanay ay nagsimula rin mula sa wala, lubos akong humahanga, kailangan mo pang matuto kay inay ng mas marami. Meron ka pa bang matututunan? Naku, sobrang tapang ni ate sa pakikipag-away kay inay, hindi kaya magkakaroon ng problema, hindi pwedeng maghiwa-hiwalay ang pamilya na ito. Maganda ang sinabi ni ate. Anong kabutihan? Tama si Jackson. Hindi siya nagkamali. Ganyan nakalaki ang tao. Hindi man lang marunong tumino. Umupo ka na. Bakit ako lang ang binabastos? Ako. Anong sinasabi mo? Inay. Yun ah. Sinermonan mo siya. Pero hindi mo pwedeng sermonan ako. Kain na. Baby, hindi ko inakala na magaling ka pala, na kumbinsihin mo ang nanay ko. Syempre naman. Nang panahon na, nagkaroon ng atake sa puso si nanay. Hindi na ako nag-isip pa. Agad ko siyang dinala. HMM. Sabi pa ni nanay, tara na, sa Heart U Private Kitchen. Suportahan niyo ako. Ang galing-galing ng baby ko, di ba? Sige. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Parang masakit ng pa ako. Nakaikot ba ito? Sa susunod ha, dapat mag-ingat ka. Opo. Sige. Bubuhitin kita pa uwi. Zhou Xiyang. Mali ang direksyong ito. Ilagay mo ako sa lupa. Tulungan mo akong alagaan ng nanay ko. Siyempre. Kailangan kitang pasalamatan ng mabuti. Zhou Xiyang. Zhou Shizheng. Hindi ba ayaw sa akin ni Mama? Paano naman? Napakagaling mo. Paano naman may taong ayaw sa'yo? Ganun nga. Ang pag-aasawa sa akin ay iyong swerte. Ngunit, talaga namang abala ako sa trabaho. Nakalimutan ko ang ilang mga asal. Matagal na dapat dalhin si Jackson. Para makita si Mama. Huwag mo nang alalahanin yan. Maging ikaw na lang ang mahalaga. Hindi sapat ang pagmamalasakit ko sa'yo. Kaya nagkaroon si Lin Xiaoyu ng pagkakataon. Para siraan ang ating relasyon. Mas maganda siguro kung imbitahan ko siya sa hapunan. Para mapag-usapan namin ng maayos. Anong nangyari? Wala naman. Naisip ko lang na sobrang bait mo, mahal, sobrang kaakit-akit. Ang makapag-asawa sa'yo ay isang biyaya para sa akin. Sisikapin kong alagaan ka ng mabuti. Kaya't dapat magpakita ka ng magandang asal. Tama si Jackson, basta't may malasakit sa pag-aalaga, may pag-asa tayo.
Iya, hindi pa tuluyang namamatay ang bulaklak na ito. Mukhang may sakit lang siya. Baka bibili na lang ako ng bago para sa iyo. Kung si Jackson ang mag-aalaga sa bulaklak na ito, hindi na kailangang mag-alala ka pa. Napakabastos ni Jackson. Hindi pa niya napapatay ang bulaklak. Ayos na iyon. Si Jackson ay totoo at kaakit-akit. Mas mabuti pa ito kaysa sa ilang mga mapagkunwari. Itong matandang babae. Bakit siya nagtatanggol kay Jackson? May kailangan ka ba? Ha? Nandito lang ako para tingnan ka. Si Jackson ay walang masyadong balak, pero si Janyo, iba na iyon. Oo. Hindi siya nagmamalasakit kay Zing. Kailangan pang lumabas at magpakita. Ang babae ay dapat may sariling karera. Anong panahon na ngayon? Ikaw na kabataan, paano ka pa mas konserbatibo kaysa sa akin? Tiya. Para na rin ito kay Azing. Nangangatwiran ako para sa kanya. Sige, medyo pagod na ako. Umuwi ka na muna. Sige, mauna na ako. Magpahinga ka ng mabuti. HMN. Itong matandang ito ay nakikipag-usap din kay Jackson Janyu sa ganitong paraan. Kaya huwag mo na akong sisisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Hindi ba nagbukas si Jackson ng isang private na restaurant? Kaya magsimula tayo kay Jackson. Ipaalam kay Jianyu kung gaano ako kagaling. Gawin nating lihim ang plano. Pagkatapos magtagumpay, hindi mawawala ang pabor mo. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang pinakamalakas na gamot para hindi sila makagalaw ng 3 araw at 3 gabi. Pagdating ng panahon, iuulat ko ang kanilang restaurant. May issue sa kaligtasan ng pagkain. Ipasara ang restaurant ni Jackson. Lubos na sasalantain si Janyu. Anong klaseng tindahan ito? Hindi pwedeng manatili ang sirang tindang ito. Talagang nakakakilig ang mag-isip nito. Hoy, Acheng, bakit ka naisipan siya? Magandang araw, Miss Lin. Ako si Jianyu. Pwede ka bang pumunta sa private kitchen ni Zinyu? Gusto kitang imbitahan kumain para mag-usap tayo ng maayos. Pasensya na, wala akong oras. Binibining Lin, hindi ko inasahan na mabilis kang darating. Dadaan lang ako. May ginagawa pa ako. Umalis na muna ako. Ate, nandito ka na, Ako ang nagmamadaling anyayahan si Miss Lin na kumain. Ano pang hinihintay mo? Pasok na, may bagong putahe ang chef. Sobrang sarap. Ako. Dahil nandito na, lahat tayo ay bisita. Zhou Shiyang. Halika, dalhin mo ang tao sa loob. Sige, halika na. Dito po, ako. Hindi ko alam kung nailagay na ang gamot. Walang problema sa mga pagkain ito, di ba? Inanyayahan ko si Ginoong Lin na pumunta ngayon para mapag-usapan ng maayos. Maganda ang relasyon namin ni Shizheng, at sana rin ay makalimutan na ni Ginoong Lin ang nakaraan. Huwag na sanang makialam pa sa aming buhay. Maganda ang sinabi ng ate ko. Napakagaling ni Miss Lin. Siguradong makakahanap siya ng taong magmamahal sa kanya. Oo, tama, Miss Lin. Basta huwag mo lang akong pahirapan tungkol sa ate ko. Pwede naman pala tayong maging magkaibigan. Anong gusto mong kainin? Kaya kung lutuin ang kahit anong gusto mo. Masarap ang mga pagkain sa tindahan. Subukan mo na. Tama nga. Sige, tingnan natin. Kung may mga suhestyon, ibigay mo sa tindahan namin. Sige. Putang ina. Matagal nang inilalagay ang gamot. Bakit wala pang nahuhuling customer? Hindi naman siguro ako ganito kaswerte. No. Miss Lin, maganda ang sagot sa bibig niya, pero hindi siya kumakain kahit isang subo. Hindi ba? May lason ba sa pagkain na ito? Paano mangyayari iyon? Wala. Sige, ikaw na ang kumain. Sige. Baby. Pasensya na. Medyo nagkalagnat ako kamakailan. Para hindi kayo mahawa, uuwi na ako muna. Jianyu, kakain tayo. Jianzin, masigasig kang mag-alok. May hindi ka pa bang nasisiyahan? Ginoong Miss, kung ayaw mong makipag-ayos, sabihin mo lang ng diretso. Huwag na. Gumagawa ng mga ganyang maliit na galaw. Naiintindihan ko na. Hindi ka kumakain ng dahil lang dito. Dahil gusto mo pang gawin pa. Babae ng bayaw ko. Hindi mo talaga maiwan ang kuya ko. Gusto mo pang sirain ang pamilya ng iba. Bata ka pa, bakit hindi ka na lang gumawa ng mabuti? Gusto mo talaga maging babae, ano? Wala naman. Wala ako.
Ako kakain na. Talagang kinain ko na. Walang anuman. Kung gusto mo, kumain ka pa ng marami. Lahat ng ito ay para sa'yo. Walang mag-aagawan sa'yo. Matagal nang inilagay ang gamot. Tinataya ko, may nakain na noon pa. Hindi ako magiging ganito kamalupit. May nakain na ng laxative. May nangyari na ba? Ang galing. Dumating na ang pagkakataon ko. Honey. Gusto mo bang pakasalan ako? Pakasal na siya. Pakasal na siya. Oo, gusto ko. Masaya ka rin para sa kanila. Masaya ka ba? Mas malakas, huwag kang mahiya. Magpatuloy sa musika. Magpatuloy sa sayaw. Pupunta lang ako sandali. Halika, inumin mo ito. Sana araw-araw ay ganito. Masaya. Sandali lang. Tama ang sinabi ng asawa ko. Simula ngayon, kalilimutan na natin ang mga hindi magandang bagay. Tara, inom tayo ng isang baso. Gusto ko munang pumunta sandali. Lin. Tapusin mo ang basong ito para magkapatawaran tayo. Gusto ko munang pumunta sandali sapagkat nagkakilala tayo. Masaya ako sa aking kasal ngayon. Sana makalimutan mo ang nakaraan at mabuhay ng maayos ang sarili mong buhay. Nirerespeto kita. Hindi ako naniniwala sa'yo. Azing. Ang baho. Si Miss Lin ba ito? May problema ba siya sa tiyan? Sobrang baho nito. Kaninang kumain siya ng mga pagkain sa aming tindahan. Hindi naman siguro na may problema ang mga pagkain na ito. Imposible. Ang mga sangkap na ito ay mahigpit kong minonitor. Hindi magkakaroon ng anumang problema. Kung totoo man ito na problema sa kaligtasan ng pagkain, dapat talagang imbestigahan ito. Dahil tayo ang nag-imbita sa kanila, hindi natin maaring hayaan silang makahanap ng dahilan. May katwiran. Lin, ayos ka lang ba? May duda kami tungkol ito sa kaligtasan ng pagkain sa tindahan. May problema para sa iyong kaligtasan. Balak naming suriin ito ng mabuti. Ang pagkain sa tindahan. Wala, huwag na. Ayos lang ako, talaga, ayos lang ako. Huwag nilang mahuli. Kung matuklasan nila ako, tapos na ako. Paano naman pwedeng mangyari yun? Yung pagkain na kinain natin sa tindahan namin. Dapat ay responsable kami sa'yo. Kamakailan lang, hindi maganda ang tiyan ko. Hindi talaga ito problema ninyo. Mas lalo pa itong hindi pwede. Kung hindi, ito ay makakaapekto sa reputasyon ng aming tindahan. Tama. At malamang, ito ay gawa ng mga kakumpetensya. Naiinggit sila na kami ay isang sikat na restaurant, kaya't sinadyang maglagay ng lason. Ang mga isyu sa kaligtasan ng pagkain ay maaaring malala o hindi. Kailangan talagang imbestigahan ito. Agad akong magpapadala ng tao para magsagawa ng masusing pagsusuri. Hindi na kailangan. Sinabi ko na, hindi ko talaga ginawa. Binibining Lin, hindi ko inakala na magiging ganito kakalawak ang puso. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung ang masama ay mahuhuli para sa iyo. Talagang may taong may masamang intensyon na naglagay ng gamot. Buti na lang si Ling Xiaoyu ang naapektuhan. Kung sakaling may nasiraan ng loob na bisita, ang tindahan na iyon, kailangang magsara talaga. Sadyang paglalason. Ang hindi alam, sino ba talaga ang nasa likod nito? Sino man siya, kailangang mahuli siya. Mahigpit na parusa. Diyos ko, ano ito? Ito si Ginang. Lin, sobrang pinahirapan na siya. Ang taong naglagay ng gamot ay sobrang masama. Dapat sana, ang hapunang ito ay para sa, upang maayos ang hindi pagkakaunawaan kay Ginoong Lin. Ngayon ay pabaliktad pa, mas nakasama patuloy siya. Kailangan niyang ipaliwanag ng maayos sa kanya. Kung hindi, akala niya, na buong pamilya namin ang nagsisisi sa kanya, para sa reputasyon ng Carinderia at ng asawa ko, kami. Hindi natin pwedeng hayaang ganito lang. Nahanap na namin ang taong naglagay ng gamot sa video ni Ginoong Joe. Nahanap na namin siya. Ginoong Joe, hindi ako ang may sala. Ako ay inosente. Nagmamaliw ka pa. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa kanya. Ikaw. Ano ka ba? Hindi maganda. Hindi naman niya ako ibibigay. Di ba? Mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Labanan mo hanggang sa dulo. Huwag mong sisihin kami kung hindi kami magalang. Ginang. Lahat ay pinahirapan na. Wala nang anyo ng tao. Sige, aminin ko na. Sasabihin ko na ang lahat. Siyang nag-utos sa akin.
Anong kababawan ang sinasabi mo? Paano ko naman magagawa yun? Saktan ang sarili ko. Tama nga, si Miss Lin ay halatang pinagbibintangan. Siya ay inakusahan ng walang katotohanan. Tama nga. Siguro siya ay baliw. Nagpapakalat siya ng gamot sa sarili niya. Hila. Parang hindi tao, parang hindi espiritu. Huwag ninyong pakinggan ang mga kalokohan niya. Ganito ang tao niya. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Pinag-aaway niya tayo. Ang relasyon natin. Binibini Lin, ikaw ang biktima. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Inay. Bakit ka nandito? Ayoko sanang pumunta. Huwag sana akong makasalubong. Sa isang kahihiyang ganito, katatapos ko lang marinig, may nagkasakit sa tiyan sa tindahan. Ako'y, pinanood ko lahat ng CCTV sa paligid. Nahanap din tayo. Talagang ang nahuli tayo. Inay, ang galing mo talaga. Siyempre naman. Yung. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Pupunta muna ako sa ospital. Ha, sandali lang. Malapit nang mahuli ang tunay na salarin. Huwag mong sabihin na, ayaw mong malaman, kung sino ang nagdulot sa iyo ng sakit. Nanay, anong alam mo? Magsalita ka na. Ako mismo ang nagkuha ng footage ng CCTV sa labas ng kainan. Sino ang gumawa nito? Malinaw namang makikita. Tiya, yung taong naglagay ng gamot ay nahuli na rin. Kung hindi, magpapasensya na lang ako ng konti. Huwag mo nang pakialaman. Paano naman yan magiging ayos? Kailangan talaga namin ibigay sa iyo ang hustisya. Oo nga. Kahit isara ang restaurant, kailangan pa rin namin. Malanawan ang bagay na ito. Hindi kailangan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin palalagpasin ang kahit isa sa masasamang tao. Ito. Ito. Ikaw nga talaga. Xiaoyu. Sobrang nabigo ako sa'yo. Tunay ngang babae ka. Paano ka magiging ganito kasama? Tigilan mo na, ihatid mo na muna sa ospital. Hoy, hindi mo pa babayaran, di ba? Huwag mong isipin na hindi ka namin mahahanap. Nakarating na kami sa waksha. Sige, halika na kayo. Natatakot ako sa inyo. Lahat kayo ay sisinghin si Drangsel at Granyon. Bakit sila? Wala namang ginawa. Samantalang ako ay ganito kamiserable. Hintayin nyo lang. Hindi ko sila pababayaan na maging masaya. Nanay. Pinatay niya tayo sa lason. Kailangan pa nating bayaran ng ospital niya. Hindi ko inakala. Ang kasamaan pala ni Lin Xiaoyu. Dati, ang bait ni Xiaoyu. Paano siya naging ganito ngayon? Mabait na inimbitahan siya ni Jianyu, pero siya ay nagbalik ng masama sa kabutihan. Talagang niloko niya ako. Tunay na buong puso si Jianyu. Kahit na sinubukan niya akong lokohin. Hindi dapat. Naisip niya si Jianzin. Kahit nalaban niya ang asawa ko, ang kaligtasan ng pagkain ay isang malaking bagay. Kung sakaling talagang niloloko niya tayo, pamilyang lahat tayo ay maaapektuhan. Ang babaeng ito. Napakadelikado. Sige, umalis na tayo. Hindi rin maganda ang pamilya Joe. Mga taong hindi mabuti. Ganito sila sa akin. Balang araw, pagbabayaran nila ito. Pasensya na. Nawala ako sa tamang isip, kaya ko ito nagawa. Ngayon, ako rin ay naparusahan. Huwag na kayong makipagtalo sa akin. Sabi mo, pasensya na sa amin. Hindi ka ba nag-aalala sa iyong konsensya, ang iyong video? In-upload ko na sa cloud. Nakaimbak bilang ebidensya. Ikaw ay nagmalupit na naglagay ng lason. Kung ako ay maghahanap ng hustisya, tiyak na mawawalan ka ng reputasyon. Huwag. Kung magpatuloy ka pang saktan ng kapatid kong babae, gagantay ako sa iyo. Ang ganda ng ate ko. Hindi ba't maganda rin ako? Uulitin ko pa. Hindi talaga kita minahal. Ang mahal ko, palagi kong minahal ang asawa kong si Jianyu. Binalaan kita, huwag ka nang makialam sa amin. Huwag mong sisihin ako kung magiging masungit. Alam kong nasa isip mo, nariyan pa rin ako. Sinabi rin ng tita, na dahil, hindi mo ako maiwan, kaya ka nagpakasal. Tama na. Hindi pa rin ikaw ang nagsinungaling sa akin. Ngayon nararamdaman ko, mas mabuti pa ang magiging manugang ko kaysa sayo ng 10,000. Bayad sa ospital. Tandaan mong ideposito sa account ko. Umalis na tayo.
Bakit nga ba? Bakit wala akong makuha? Hindi pinagtatawanan pa ninyo ako. Hindi ako mabuti. Huwag din kayong umasa na mabuti kayo. Noon, may bias ako sa inyo. Ayaw kong aminin sila Jackson at Janyo. Ngayon, sa tingin ko, kasal na ako sa inyong magkapatid. Swerte ng dalawang batang ito. Halika. Mama, ako at si Jackson, talagang may mga pagkakamali kami. Kayo ay napakaluwag. Kami ay gumagalang sa inyo. Nang ikasal kayo, wala rin akong naipadalang regalo sa inyo. Itong bracelet na ito, bawat isa sa inyo, isang piraso. Para ito sa maliit na pasasalamat ni nanay. Ang ganda naman ito. Nanay, ito. Sobrang mahal nito. Itong ibinigay ni nanay, tanggapin mo na. Nanay, medyo may favoritismo pa ah. Hindi kami kailanman nakatanggap ng ganitong magandang bagay. Ano ba ito? May regalo pa ako na ibibigay sa aking mahal na manugang. At mayroon pang. Ito ang bahagi ng Joe Group. Nilagdaan ko na ang pangalan. Bawat isa ay 20%. Tama ba ito? Nanay, mas mataas pa ito kaysa sa bahagi ko. Itong dalawang mababait na bata, kung hindi sila mabuti sa inyo, palayasin niyo sila. Tingnan natin kung mang-aapi pa sila sa akin. Salamat, nanay. Kapag nanganak na kayong lahat ng malalaking apo, saka pa lang tayo magkakaroon ng... ako naman, magkaroon ng apo. Ako at ang kuya ko rin ay magtutulungan. Hindi pwedeng hindi pa kainin ang baka. Tapos tatakbo pa ang baka. Pwede bang maging responsable naman kayo? Sige, gagawin namin lahat. Anong ginagawa mo? Kailangan kong magpakitang gilas dito. Ngayong pagkakataon, hindi pwedeng mauna si kuya. Mama, tapos na kami kumain. Sino nagsabing ibaba mo ako? Nakangiti ka pa nga. Kayo rin, mag-ingat kayo. Tita, si Ginooling na hindi mapigilan ang sarili ay gustong pumasok. Hindi ko napigilan. Tita, sobra lang ang pagmamahal ko kay Azing. Kaya ako nagiging ganito. Pakiusap, patawarin niyo ako. Dati akala ko na ikaw ay isang matalino at maunawang dalaga. Kaya sinusuportahan mo ang pagsasama mo sa anak ko. Ngayon, mukhang mas mababa ka kay Jianyu. Tia. Kung wala kang gagawin sa hinaharap, hindi na kailangan pang pumunta rito. Sama na. Lin Xiaoyu. May utang ka sa amin ng ganitong kalaki. Ayaw mong magbayad. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Magsimula ka ng magbayad. Hindi ko ba sinabi? Pwede bang maghintay kayo sandali? Malapit na ako. Maging asawa na ako ng Joe. Maaari pa bang may utang ako sa inyo? Ang kaunting perang ito ay walang halaga. Sige, matagal na kaming nag-imbestiga. Ang asawa ng Joe ay hindi ikaw. Gusto mo pa kaming lokohin. Tama, hindi nagbabayad. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Pakawalan mo ako. Tatawag na ako ng tao. Bumaba ka. Tulong. Hindi ba si Ginoong Lin iyon? Bakit siya inaatake ng ilang lalaki? Hindi pwede, kahit na may alitan kami niya, hindi ako pwedeng tumangging tumulong. Tulungan niyo ako. Nakita niyo ba yung babae na yun? Siya ay isang mayamang may-ari ng malaking bahay. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Alam ko. Siya ay ang young mistress ng pamilya Joe. Maganda ang relasyon namin. Ipapakiusap ko na siya na tumulong sa pagbabayad ng utang ko ngayon. Kung hindi niyo ako pakakawalan, lalala pa ang sitwasyon mamaya. Kung hindi niyo ako pakawalan, mamaya, lalaki ang gulo. Wala kayong makukuha, ni isang sentimo. Hindi kayo makakakuha ng kahit ano. Mabuti pang tuparin mo ang sinasabi mo. Kung hindi, may makikita kang masama. Umalis na ako. Sino yung ilang tao na iyon? Yung mga taong yun, utang nila sa akin. Hindi pa nga nagbabayad, at lagi pa rin humihingi ng pera sa akin. Ako na isang mahina na babae. Anong magagawa ko? May ganito pa pala.
Ngayon, ang may utang ang hari. Anong magagawa ko? Alam ko noon. Marami akong nagawang mali. Pinili mo pa rin tumulong sa akin. Talagang naantig ako. Walang anuman. Basta't magbago ka at magbalik loob. Huwag kang maging babae. Magiging magkaibigan pa rin tayo. Magtiwala ka. Gagawin ko talaga. Anong klaseng babae ako? Si Jian Yu ang tunay na babae. Kung wala kayo, matagal na sana akong nakabalik kay Izing. Dahil ikaw ang nagdala nito sa akin. Kaya bayaran mo na ang utang ko. Saka pa lang. Kayong mga kapatid mo ang may utang sa akin. Hello sa inyong lahat. Ako si Zinbao. Namimiss niyo ba ako? Ito ang aming tindahan. Ayon sa nakagawian, unahin ang mga fans. Anong kinakain? Bilis na. Umalis na kayo. Anong ginagawa nyo? Lumabas na kayo agad. Maganda ang negosyo nyo ah. Pwede rin naman kaming umalis. Dalhin nyo ang pera. Maganda ang negosyo nyo ah. Pwede rin naman kaming umalis. Dalhin nyo ang pera. Kilala mo si Lin Xiaoyu, di ba? Kamakailan lang ay nakikipag-ugnayan ka sa kanya. Oo, malapit talaga. Ayos na. Iligay mo na ang pera sa amin. At aalis na kami. Talagang bumababa na ang moralidad ng panahon. Yung nangungutang, nang ahas na pang pumunta dito at manghimasok. Hindi masyadong magaling ang Chinese ko. Anong ibig sabihin niya? Anong pagbabanta? Parang utang na loob o kung ano paman. Tama. Hindi ka magbabayad. Huwag ka nang mag-asa pang makipagnegosyo. Sinasabi ko sa inyo, nasa live ako ngayon. Kung kayo, muling magpapasaway, aakalain ko nang mag-report. Kaya nyo bang gawin? Boss, dito pa rin naman tayo sa China. Mas mabuti na huwag nang palakihin pa. Oo. Ano bang gusto natin? Kausapin natin siya. Huwag mo akong takutin. Sige, sabihin mo na, paano ba tayo makakapagbayad? Ito. Hugasan mo lahat ng mga mangkok na ito. Bibigyan kita ng pera. Bakit parang may mali dito? Alam ko na. May kasabihan sa China na dapat unahin muna ang trabaho bago bigyan ng pera. Oo, tama. May kasabihan sila dito. Yung may utang, siya ang hari. Masyado pang mayabang ang mga tao dito. Sige. Itong mangkok na ito, nalinisan na namin. Magsikap gamit ang sariling kamay. Nababalik loob sa tama. Hindi ka na matatakot. Puting buhok. Hindi tama ang posture mo. Hindi pa malinis ang mga pinggan na hinuhugas mo. Tingnan mo ang katabi mo. Ako dito sa bahay, palagi akong tumutulong sa nanay ko. Ano itong bagong daanan? Ang saya-saya. Gusto ko ito. Si Yuan ay gumagamit ng teknolohiya para sa mga regalo at mga paborito niyang muscular na lalaki sa mga gawaing bahay. Paborito niyang muscular na lalaki sa mga gawaing bahay. Bagong user na si V311. Pumasok sa kwarto. Gusto kong magbigay ng malaking tip sa streamer. Iba't ibang serbisyo ng pagtakbo at pagsasanay. Magbigay ng mga regalo at mga paborito. Gusto kong magbigay ng malaking tip sa streamer. Tapos na. Magbayad ng pera. Ibibigay. Bumalik sa bayan. Maghanap ng magandang trabaho. 200 piso. Tinitingnan mo kaming parang mga pulubi. Para sa amin. 900. 600. Sinabi kong 600. Dalhin mo siya sa akin. Tulong. Anong gagawin ninyo? Nasaan si GNZ? Ano ba talaga ang nangyayari? May 3 mabagsik na tao doon. Pumunta dito at magulo. Hinuli ang may-ari ng tindahan. Para dalhin siya. Sabi nilang magdala ng pera para ipambayad. Sino ba ang nakasakit kay Jangsen? Bakit siya nagkaroon ng ganitong masamang kapalaran? Si Jangsen ay kasama ko mula pagkabata. Hindi pa siya nakaranas ng hirap. Yung mga holdapper. Hindi kaya gagawin ng masama sa asawa ko, di ba? Sobrang takot siya sa sakit. Paano na ito? Ngayon, kung hindi makuha ang pera, pipiliting kitain ka hanggang sugatan ka. Dali. Kailangang mabilis, mailigtas si Jianzin. Kung gusto ninyo, kumuha ng pera mula sa pamilya Zhou, kailangan ninyo akong pagsilbihan ng maayos. Kung ako ito, kung pamayat ako, pumangit, o tumaba, hindi na magbibigay ng pera ang pamilya Zhou. Kayo, ni isang sentimo, huwag nang asahan, sa ganitong lakas. Sige, nasisiyahan ka ba? Ganito lang ang Thai massage. Gusto kong kumain ng prutas. Sige.
Pumunta ka at magtimpla ng tsaa para sa akin. Huwag kayong magpahinga kayo dalawa. Lumabas kayo at bumili ng pagkain para sa akin. Won-hee. Ibigay mo sa kanyang pamilya. Naiwan mo ba ang numero ng telepono? Siyempre naman. Ito. Tawag, telepono. Sinabi niyang tumawag ako. Nasaan ang telepono? Tawagan mo si Lin Xiaoyu. Kuya, ang talino mo. Teka lang. Lin Xiaoyu, yung mayayamang kaibigan mo, walang nag-aalaga sa kanila, magmadaling magbayad. Bakit nagmamadali? Bibigyan ka na ng tao mamaya. Yellow hair. Hindi na makapaghintay. Hindi na kaya ng loob. Ang bilis ng pagkasira ni Jiangxen. Hindi na niya kayang tiisin pa. Ang galing. Tiyak na may kakayahan sila. Gusto nilang magpadala ng tao sa Zhou family. Madali lang yun. Kung magulo lang, lahat ay malalaman. Siguradong, babayaran ng pamilya Zhou ang tao. Sige na. Buhok dilaw. Nasaan ang tsako? Agad. Lumapit kayong dalawa. Lin Xiaoyu, gawin nating malaki ang mga bagay. Kung hindi, sumusunod tayo sa mga kaugalian. Paano kung mag-live stream din tayo? Tama nga. Ganito tayo, sa live na pagdukot. Ganito lang gawin. Ayos na, sige na. Kaya ito ang usapan, di ba? Kumusta kayong lahat? Ito ang aming live na kwarto. Ako ang kidnapper. Wow, ang ganda ng trito. Gusto ko ring maging bihag. Paano ako makakasali sa inyo? Umupo sa isang kidnapper, sundin ng isang kidnapper. Medyo nagmamadali. Ano to? Ito ay paminsan-minsan. May nagbigay sa atin ng regalo. Kung ganun, makakauwi na tayo. Isa-isa. Bakit nakatayo lang? Ang mga nanonood na nagbibigay ng tip ay ang ating mga taga-suporta. Kailangan nating suklian sila. Ano ba ang dapat nating gawin? May ipapakitang talento ba? Ipakita. Talento. Ako, marunong akong sumayaw ng hula skirt dance. Sige, sumayaw ka na. Kakanta ako. Kayong dalawa. Ako, marunong akong mag-flower hand. Bilisan. Mga pamilya. Lahat ng talento. Ipakita lahat. Tatanggap lang ng balita. Peke ang plaka ng sasakyan. Anong gagawin natin ngayon? Nakatakas si Jiangxen noong nakaraan. Sinundan ko ang ginawa ng kuya ko. Nilagyan ko rin ng tracker si Jiangxen. Sige, tingnan natin agad. Nasaan si Jiangxen ngayon? Nahanap na. Sino ang may lakas na kidnapin ng aking anak na babae? Kailangan kong sirain ang pugad ng kanyang mga kidnapper. Hindi ko na maiiwasan. Sawasdi ka. Salamat sa lahat. Sawasdi ka. Salamat sa inyong lahat. Naghuhugas ka ng kamay, at ikaw rin. Bakit ka humihinga ng ganito? Hindi mo kayang tiisin ang ganitong maliit na paghihirap. Akala ko ikaw ay isang C-level. Ate. Hindi mo man lang alam kung gaano ako nagsakripisyo. Anak, okay ka lang ba? Mga gago nata, may ginawa ba sila sa'yo? Nasaktan ka ba? Bakit ang taba mo na rin? Ano ba talagang nangyari? Nagtuturo ako ng kidnapper 101. Tumutulong sa lahat na magbago at magbalik loob. Ano ito? Ito. Sino ba talaga siya? Sino ang inagaw niya? Sa wakas, may tao na sa bahay niya. Dali, kunin na siya. Hindi na kaya. Tama, kuya. Huwag kalimutan ang mga bagay na mahalaga. Ginang, Gian, hindi mo pa kami tinuruan kung paano mag-withdraw gamit ang cellphone. Hindi kita niloko, di ba? Totoo yan. Ang dami ng pera, ito. Ano ba talaga ang nangyari? Si Lin Xiaoyu. Sabi niya may utang sila sa kanya, pero hindi nila binabayaran. Kaya ngayon pumunta siya sa akin para similin. Tinuturuan ko naman sila kung paano kumita ng sarili nilang pera, para matuto silang magsarili.
Sino ang nagsabi niyan? Malinaw na si Lin Xiaoyu ang may utang sa atin, at sinasabi pa na matutulungan mo siyang bayaran. Kaya pinilit namin kayong i-kidnap, itong babae. Hindi ko siya palalampasin. Muling si Lin Xiaoyu. Kaya may bagong galit at matagal nang hinanakit, isama na. Tawagin ang mga tao, hawakan ninyo sila, i-turn over sa kaukulang departamento. Bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Hindi ba't natuklasan na ang iyong mga gawain? Balak mo bang tumakas dala ang pera? Kayo nga. Nakilala mo ako. Pangit na babae ka, nang ahas kang magpadukot sa akin. Noong nakaraan pinatawad kita, ngayon ginagalaw mo pa si Jianzin. Ngayon, walang makakatulong sa'yo. Naglagay ka ng lason, at nagtulak ka pa ng pagdukot. Ikaw maghintay ka na lang na harapin ang batas. Hindi, kayo. Lahat ng ito ay bunga ng iyong sariling ginawa, Zing. Nang kasama kita, wala akong natanggap kahit ano, kung hindi dahil kay Jianyu. Ako na sana si Ginang. Joe, sila ng kapatid niya, karapat dapat na magbayad ng utang ko, kahit na wala ang ate ko, hindi naman makikipag-ugnayan ang bayaw sa iyo, na isang masama at mapanlait na babae. Jianzin, hindi mo ba sinabi na pwede tayong maging magkaibigan, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang hindi marunong. Xiyang, nang makipagrelasyon ako sa kuya mo, hindi mo ba gustong ako ang maging bayaw mo? Parang sobra ka nang kumain ng lason na kabuti, nasa ilusyon ka na, ako. Pasensya na, Jianyu. Ako ang may kasalanan. Napasugod ako sa maling akala. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Agad akong aalis ng bansa ngayon. Hindi na ako babalik pa. Ang sinabi ko. Mas mabuti pang sabihin mo na lang sa pulis. Hindi ako magiging maayos. Hindi rin kayo magiging maayos. Inaako ko ang sumpa sa inyo. Nangangaral pa rin kayo sa amin. Akala mo sino ka? May silbi ba ang mangaral? Baby, anong nangyayari? Baby. Hindi ka siguro, talagang na bad trip sa sumpa ng baliw na iyon, ang hirap. Walang anuman. Sige lang, sabihin nyo. Gaano pa katagal ako? Kaya ko to. 10 buwan. 10 buwan lang ba? Wala pa akong 1 taon. Anong sinasabi mo? Buntis ka. Buntis ako. Oo. Dinala ka namin sa ospital. Nang magpa-check ka, doon namin nalaman na buntis ka na. Paano ako makakabuntis? Bago ang ate. Hindi ka nga buntis. Paano ako magiging buntis? Hindi pa ako tinuruan ng ate kung paano alagaan ang bata. Wala na akong pag-asa. May anak na. Magandang balita ito. Saka, nandito kami para sa'yo. Tama. Magiging tatay na ako. Baby. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak kong gagawin na maayos kitang poprotektahan pati na ang mga bata. Naalala mo pa ba kung paano ka pinanggako ni inay? Makakatanggap ka ng maraming espesyal na gantimpala. Talaga ba? Ibinigay ko na sa'yo. Nagawa na ang plano para sa yusaw. Para sa'yo. 5 yusaw ang ay lalaan. Naka-standby 24 na oras. At habang nagdadalang tao ka, lahat ng gastusin. Ako ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Baby. Sa hinaharap, ikaw na ang nasa tuktok ng aming pamilya, ng food chain. Kung ganito ang pakinggan, parang ayos lang naman. Ate. Sabi mo, kaya ko bang maging mabuting ina? Medyo nawawalan pa ako ng tiwala sa sarili. Huwag kang mag-alala, ang ate mo ay malapit nang makasama ka. Buntis din ang asawa ko. Talaga. Ang saya naman, ang aking tiyahin. Huwag kang gumalaw ng malikot. Huwag mo masyadong yakapin ang asawa ko ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Sa wakas, magkakaroon na ako ng apo ni Confucius na babae. At 2 pa agad sa isang pagkakataon. Dali. Tulungan mo kami. Kunan mo kami ng litrato ng buong pamilya. Dapat ay maayos at magkakasama ang buong pamilya. Sige, halika, mama. Halika, maghanda ka na. 3. 2. Sinigang.